ang history ng Catholic, Brad, meron silang halong pagan. Pagans, yung ano yun, yung Yes. mga Vikings, mga ganun Yun yun. yung mga hindi naniniwala Hindi- sa Diyos. Ang pinaniniwalaan nila ay si Odin, Yan. yung itim na Diyos. Ngayon, para ganito nangyari nun just to make it short. Hindi nila kayang talunin ng pagan. So, nag-join sila. If you can beat them, join them. Okay. Kaya na-adapt ng Iglesia Katolika yung mga rebulto. Mhm. Yung mga... Dahil yung sa mga- pagans. Oo, mga ganun. Kasi ang pagan sumasamba sa bato. Bato sila. Ganun. So, tapos, yun, sa Katolisismo, dinagdagan nila yung aral. Mhm. May nasa libro, may Book of Catholic kaming reference. Mhm. Dito pala galing yun, yung Pasko, dito galing. Yun nga, Pasko. Oo, yung Santo Papa, dito galing. Pero knowing, meron silang aklat na pinatutunayan ng pare na Iglesia ni Cristo lang talaga ang tunay na religion. Hindi alam ng mga member yun. Merong book yun. Bakit wala kayong Pasko? Wala naman sa Biblia ang Pasko eh. So bakit siya nabuo? Tingin mo ba dahil parang piyesta na lang ng Katoliko? Dineclare lang ng Tao. Oo. Actually yon, ang Pasko, December 25 ay pagpupugay sa hari, Diyos ng araw ng pagan. Kaya sabi ko sa'yo, inadapt nila yung turo ng pagan eh. So sa pagan galing ang Pasko. Oo, yung December 25. Si Saturnalia ba yun? Parang ganon. O, di ba ang December 25 sa Pilipinas ay kapanganakan ni Jesus? Ni Cristo. So hindi siya totoo. Ginawa lang nila yon, Brad. Ang totoong may nun, Diyos ng araw ang sineselebrate nila. Ngayon, dahil nga nag-join force sila, so December 25 gawin natin. Pasko. Pero hindi talaga yun nung pagkaarawan ng Panginoong Jesucristo. Kailan ba siya pinanganak? Walang sinabi sa Biblia na araw, eksaktong araw. Tsaka ang dapat ipagdiwang, hindi yung hindi nga yung pagtubos, niligtas ka. Hindi na yung, kita mo ano ba yung nagiging ng celebration ng pagpasko? Puro material lang eh. Totoo lang. Ano siya? Pagbibigayan. Material. Dagdag pagmamahalan na rin. Para sa Diyos na ba yun? Parang, di ba? Pero para sa akin, ang Pasko naman, parang sa part ko, nagiging ano na lang siya, parang piyesta na nagiging way siya para magpasalamatan, magmahalan, mag-share ng buong taon mo kasi 12 months yan. Pero ikaw nagtataka ka pag sa lahat ng celebration ng Catholic, laging may involved na inuman. Meron. Fiesta. Nazareno, inuman pagkatapos. Pasko, inuman pagkatapos. Sa Diyos pa ba yun? Nababanal ka ba nun? Pag sinabing religious activity, ang layunin mo, mabanal ka at maluwalhati mo yung Diyos. Magpapasalamat ka. Sa paraang tinuturo niya. Magpasalamat, bigay ng handog. Pero kung magpapasalamat ka ng ginagamit mo yung religious activities para makapagliwaliw ka, mag-inom ka ng alak, hindi na sa Diyos yun. Ano naman bilang mga tao na tingin ko pagsubok na rin to sa pagiging tao mo. O sige, mag-inom ka kasi tao ka. Pero mali ba yun yung mag-inom? Wag yun. Bawal yun. Bawal ba uminom ng alak? Bawal. Nitignan nga sabi. Nititigan. Sa Bible. Sa Bible yun. Nititigan. Kasi talagang laso ng alak. Pag ininom mo, wala ka na sa... Kasi sa simbahan, di ba may kalis na iniinom, yung pare, meron yun eh. Kasi nilarawan nila yun sa dugo ni Cristo. Okay. Pero hindi naman, ang layunin naman nun, sa kanila, hindi naman para maglasing eh. Sa layuning magunita yung ni Cristo, pagtubos ng dugo. Kahit sa amin, meron din kaming ganun. May iniinom kayo? Ang tinatawag namin banal na hapunan. Pero di siya alak? Wine na hindi alak. May ganun ba? Gawa nyo o binibili? Binibili lang, pero syempre, binabasbasan yun. May ganun pa. Non-alcohol. Kasi, ang alak na termino dati sa Biblia, non-alcohol. Kaya may terminong alak, hindi talaga yung nakalalasing. Hindi nakalalasing? Oo. Paano kaya pumasok yung term na alak ay nakakalasing? Hindi. Alam na ng Diyos na may alak talaga. Kaya ibinawal nga inumin eh. Pero,
ang dugo, kailangan masagawa mo yung pagtubos si Kristo, pag inom ng dugo ni Kristo. Yun nga, yung wine, na hindi naman alcohol. Alcohol. Walang volume alcohol. Eto di ba, halimbawa yung sa Nazareno Oo. may share ko lang din sa'yo. Kaya, ang daming sobrang naniniwala kasi, halimbawa, napaatin ng Nazareno, may dinalangin na tupad. Natupad. Kaya, sumasamba na sila. Ano lang ba yun? Parang nagkataon? Nagkataon. O Minsan kasi- adya talaga? Meron nga di ba yung sinasabi mong yung kay Frus? Numerologist na siya. Numerologist. Oo. Nung sinunod niya to, nagtagumpay siya. Oo. Kung mo ba nagtagumpay, ibig sabihin, totoo na. Yun lang ang tanong dyan Lahat ba ng biyaya galing? Siyempre, yung pagmamahal ng Diyos sa'yo yun. Pero hindi ibig sabihin nun, yung kahoy yung may gawa sa'yo nun. Na dapat ang pasalamatan mo, yung Diyos, hindi yung... Kahoy. Oo, Sino hindi Nazareno? dahil... Kaya ka nagtagumpay, hindi dahil sa umating ka ng Nazareno. Antes pa, mahal ka na ng Diyos. Ang inaantay niya lang yung turning point mo kung hanapin mo ba siya sa kabila ng binibigay sa iyong biyaya. Yung parang lalapit ka sa kanya. Oo, hindi dahil doon, misconception. Kasi kung tama 'yon, ibig sabihin tama rin si Bruce, yung sinasabi niya na pag sinunod mo to, tama ka. Magaganda buhay mo. Huwag natin ibase yung ganda ng buhay sa maling paniniwala natin kasi mamamali ka talaga O dahil dito dito na ako. Kasi Hindi ganun milyon to lang mamamanata na humiling sa Nazareno at Oo. natupad naman. Nagkataon lang lahat ba yun? ba? Lahat ba? Marami ito, marami. Hindi Kaya, ako naniniwala, bro. Kumbaga- Kung sa amin din, lahat natupad din Hindi mo siya pwedeng sabing Nazareno ang may gawa Kumbaga mindset mo na lang yun. Maniwala ka sa akin. Kumbaga, naghahanap ka rin ng tunay na paglilingkuran pero naghahanap ka ng tunay na papasalamatan pero doon mo na lang ibinuhos kasi yun pa lang yung alam mo. Merong sa Biblia, meron sa TV. Ano siya, devoto ng Nazareno. Okay. Nag-convert siya sa INC. Dahil, Nalaman niya yung totoo. Naakala ko nagbibigay sa akin ng biyaya yung pero hindi pala. Diyos pala talaga. Kailangan ko malaman kung sino siya. Hinahanap niya yun. Kasi hindi siya kontento na basta ka na lang ba magpapakahirap ng isang araw tapos na wala na. Kasi ang pagpasan sa krus hindi lang tuwing may okasyon. Araw-araw pasan mo yan. Yun yung pagsamba. Kailangan inaanda mo yung sarili mo sa pagsamba. Nagbabagong buhay kang ganap. Sumusunod ka sa mga utos. Nagpapalaganap ka ng salita ng Diyos. Nakikisa ka sa gawain ng iglesia. So, yun yung tunay. At doon papasok yung blessings. Sabi nga hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang iba'y idaragdag sa'yo. Yun yung ginawa ko, Brad. Dati, nagtatrabaho ako ng dekada na. Hindi ako umunlad. Ang hirap ng buhay ko. Tapos puro alak ako. Talagang chaos talaga. Pero may dumating sa buhay ko na parang pinalo ako So, yun yung turning point ko. Ama, susundin ko na itong sinabi mo. Hanapin mo muna yung kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, lumalarawan sa salita niya. So, sinunod ko muna yon. After ilang years, Brad, hindi naman sa pagmamayabang pero natataguyod ko na sambayan ko. Wala pa akong araw na tandaan na pinabayaan ako. Laging sarap ng buhay. Panatag ka, matutulog ka ng panatag kahit dumating yung pag-uukom. Diba? Hindi naman definition ng biyaya is material Pag may ganito ka, pwede ka nang matulog na mahimbing. Oo. Iba pa rin yung peace of mind. Ang peace of mind, yung alam mo, sarili mo na tama yung sinusunod mo. At nasa tahimik kang naglilingkod sa Diyos. Kaya ang Iglesia ni Cristo, karamihan ng member, tahimik lang. Kumbaga, gusto nila ng payapang pagdilingkod. Wala kaming pakialam. May pakialam kami sa sanlibutan in a sense na ini-invite namin sila. Pero yung para ba kisalo pa sa mga ganyan, iniiwasan kami dun. Lahat yan sa sarili mo lang o may tao ding nagsabi sa'yo? Biblical. Hindi, I mean, syempre, nung pinanganak ka, iglesia ka na ba? Hindi, di ba? Hindi. Oh, Handog ako kailan, may tao ba rin na nag-share ng knowledge sa'yo para mag-iglesia ka? O ikaw mismo ang nagsaliksik? Dati umaatin ako ng doktrina. Yan. Paano ka nagsimula pala mag-iglesia? Actually, yung tatay ko nakulong. Okay. Kwento sa akin ng mama ko yun. Then, paglabas niya ng bilangguan, nakarinig siya ng iglesia, kinonvert kami.
Pero that time, na 9 years old yata ako, hindi ko lang kung ilang taon na ako, hinandog ako. Pwede pang maghandog ng ganong edad. So meaning, bagamat wala pa akong alam sa doktrina, handog na ako. So nung dumating na ako sa tamang edad, doon ako dinoktrinahan kasi may kakayahan na akong umunawa. So bata ka pa lang, handog ka na, Handog na ako. para mapunta sa iglesia at Oo. nagkaroon ka na ng tamang kaalaman. Kumbaga sa Katoliko, bininyagan ka. Bautismo? What after ng doktrina kasi bautismo eh. Yan, bautismo. Hindi binyag yun. Hindi binyag. Ano ba yun? Mali pa yung binyag na yan, Brad. Ay, binyag, di ba? Ano yun? Yung sa tubig, sa ulo? Mali yan. Paano naging mali siya? Ayon sa Book of Catholic. Kasi magkasalita na ako ng hindi sariling opinion ko. Galing na sa kanila mismo. Ang Book of Catholic. Hindi mo sinabi yan sa kanila mismo. Oo. Kaya kung ibabash, hindi ikaw. Kaya, correct. Technically. Kung may ibabash kayo, hindi si Rapido. Huwag ako questionin nyo eh. Ayan, book nyo yan eh. Galing din sa libro. Oo. Kaya pag ako, maingat ako magsalita eh. Kailangan may may source talaga eh. Ano bang iniingatan mo? Yung sarili mo o yung galing sa Biblia mismo? Galing sa Biblia kasi pag nabali ka, masisilipan ka talaga eh. So, okay. yun, reference namin yung Book of Catholic na parang ang binago nila ang paraan ng pagbabautismo. Ano ba tama? Ang paraan ng pagbabautismo inilulubog sa maraming tubig. Oo, yung kay Jesus yung yung ano bang ilog yun? Lawa ba yun? Yung ilog ng yung binautismo si Jesus? Oo, di ba? Yun ang paraan ng pagbabautismo. At ang nagsasagawa ng bautismo yung may karapatan. Hindi lahat, kunyari, born again. Magagawa mo yung proseso. Pero ang tanong, may karapatan ba? Baga sa gang, OG ka ba? Oo. Parang ganito yan eh. Paano ba to? Kunyari sa school, gusto mo mag-doktor, pero pinasok mo engineer, gagraduate ka ba? Di ba? Pumasok ka ng school, yung school mo hindi credited ng DepEd. Gagraduate ka ba? Graduate ka, alam mo yung proseso, pero hindi ka, peke ka. Ganon din sa religion. Kahit anong gawin mong paglilingkod, kung wala ka dun sa tamang hindi credited, hindi i-accept yun. Okay. Kaya nga may term sa Biblia na baliwala ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng aral ng tao. Kasi alam ng Diyos na meron talagang aral na lalabas na aral lang ng tao. So eto akin, dito lang kayo dapat. So nung si Jesus ay nabautismuhan, doon pa lang siya naging ganap. Hindi, kasi ang layunin ng pagbabautismo sa kanya para magsimula ng gawain. Bas-bas. Oo, bas-bas. Sige, si Juan Bautista ang kinasangkapan. Kita. Pwede ka na ngayong maglaganap. Yes. Dahil nga may karapatan yung nagbasbas sa kanya. Yes. Si Juan Bautista, hinulaan din siya nalilitaw sa Biblia, pero hindi hinulaan sa pangalan, sa gawain. So, ganun. Lahat ng isinusugo ng Diyos, hindi hinuhula sa pangalan. Sa mangyayari. Oo, sa gawain. Okay. Kaya ang Kapelix Manalo, sinasampalatayan na namin kasi lahat ng gawain tinukoy sa kanya. Oo, baga may gagawa ng bagay na to. Yes, pinagpauna. Oo. Sa taon na to, may gagawa ng bagay na to. At ang nakagawa nun ay si Kapelix. Correct. Kaya kino-question ko kanina, nakasulat ba sa Bible si Kapelix? Hindi, ang nakasulat doon yung mangyayari na nagawa niya. Oo, yung gawain niya. Na actually, hindi alam ni Kapelix yun, pero hindi ginawa niya. Oo. Dahil ayun yung path eh. Ayun yung linya. Okay. Gets na kita. Nagigets ko na. Tsaka, sino ba magre-rehistro ng Iglesia ni Cristo na sa July 27, World War I mismo? Oo. So, nakatakda talaga siya. Oo. Alam mo, Brad, nung panoorin mo yung Felix Manalo na movie, ano yun? Dapat ire-rehistro ng 26. Oo. Ngayon, sarado ang munisipyo, hindi ako nagkakamali. Bumalik pa sila kinaumagahan. Ibig sabihin, itinakda talagang 27. Yung na irehistro Iglesia ni Cristo. Kasi nga, yun yung nasa Biblia eh. So lahat talaga to ng mangyayari. Ngayon, magmumula sa isang tao, ngayon magiging bayan mo. Merong talata sa Biblia na tumutukoy sa Kapelix Manalo. Isaiah 46:11. Na dumaragit na ibong mandaragit mula sa silanganan, nadadali ng aking payo. So, ibong mandaragit, hindi literal na agila.
ibang mandaragit, kinomper siya kasi dadagitin niya yung mga Mga tao tao. sa kaligtasan kasi may apoy. Silanganan, Silanganan, Pilipinas. Far East. Saan sa Far East? Pulo-pulong dagat. Pilipinas. Pilipinas. Oo, gets. So, kung i-convert mo nga yung ganong kalalim na salita, ang tinutukoy niya ay Pilipinas at yung nagawa ni Felix Manalo. Ganon. Oo. Magmumula sa isang tao, pag wag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Mhm. Akin dadalhin na yung lahi mula sa silanganan pato. Wag mong pigilan, kanluran, timog, hayaan mo. Ngayon, yung kanluran na yun, hindi tumutukoy sa direksyon. Ang kanluran, tumutukoy sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Doon galing ang, ibig sabihin, manggagaling ang Iglesia ni Cristo sa dalawang malaking relihiyon. Doon niya, yung mga tao na yon aagawin niya doon. Sabi, timugan, wag mong hayaan. Ngayon ang Iglesia ni Cristo nasa kanluran na, sa west. Nagtagumpay sa west, sa timog. So natupad yung hula na wag mong pigilan. At Protestante, timog kanluran, Catholicism. Ibig sabihin, dun, yung mga tao doon galing, aakitin ng Iglesia ni Cristo ngayon ng isang tao lang. Sabi, huwag kang matakot. Babanggain mo yung gantong malalaking relihiyon. Ngayon, at tinan mo ngayon ng Iglesia ni Cristo. Kung, Tatagumpay. kung i-stick ko yung sarili kong paniniwala, paniniwalaan kita. O wag kang ilalagay ko na yung Kasi may sarili ko. fulfilled yung prophecy. Kaya matibay. Kaya nga, kung... Yun yung sasabihin ko sa'yo na parang ilalako ko sa'yo Oo. na dapat mo akong paniwalaan kasi Yun yung nakalagay. fulfilled. Oo. Kung And nga, natutuloy pa. at dahil nga sa ganyang eksena, napakabilis ng Pilipinas dahil Technically, Brad, technically, dito manggagaling ang bayan. dito nang galing mismo yung tamang aral na tinutukoy mo. Kita mo, kinikilala ng yung iglesia sa Amerika. Okay. Lahat. Bumili ng city Saan? sa Amerika. Na Brad, city binibili na iglesia ni Cristo. para gawing Hindi ko alam kung anong ginawa nila pero bumili sila ng isang city. sino bumili? Iglesia ni Cristo mismo. Kalaka Felix. Actually, hindi naman sa Kapelix nakapangalan lahat ng ari-arian ng Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo pa rin. Kaya sinasabi nila mayaman na yung... Yun nga. Hindi, sa amin, hindi katulad ng iba na nakapangalan yung pera dun sa... Tao. Oo. Sa amin sa Iglesia ni Cristo, masinop naming inaano yung pera talaga. Kung ganun, sino yung pinakapuso nung parang kumbaga sa title, 'di ba? Yung mga Oo. property. Pag dinaan Hindi ko na alam yung legal eh. pag dinaan kasi sa legal, hindi naman pala tao may-ari, bawiin 'yan. Oo. Kaya nga hindi babawi ng ano eh. Bisan nga gustong pasukin ng gobyerno to nung talagang hindi kami pumayag. Kasi bawal yun eh. Separation from church. Oo. Actually, hindi nga dapat talaga nangingialam o hindi nagpapakilamanan ang relihiyon at gobyerno. Okay, pero bakit may paring sinasabi na huwag niyong iboto si ganito sa loob ng misa? Sa inyo ba wala bang ganun? Brad, sa pagsamba namin, walang ganun topic. Kunyari, sa inyo, sa iglesia, walang sinasabi na ito iboto nyo, wala bang ganun? Meron sa amin ganun. Papasok tayo ngayon sa boto. Okay, sige. Sa lahat ng religion, ang tanging iglesia ni Cristo lang nagkayang magkaroon ng iisang boto. One vote kung tawagan. One vote, unity. Nasa utos din ng Diyos yun eh. Talaga? Paano? Oo. Kausap niya yung mga nasa bayan niya. Iglesia ni Cristo noon. Magkaroon kayo ng isang pag-iisip at pagpapasya at paghatol. Kasi isang katawan lang eh. Kailangan kung ano isip ng ulo, yun ang galaw ng katawan. Kita mo logically, tama nga eh. So, wala na nakasunod na utos nun. Iglesia ni Cristo lang. Magkaroon kayo ng isang paghatol. Yung paghatol, other term ng paghatol sa English, voting. So, walang nakasunod nun. Kaya sinasampalatayan na namin talaga Iglesia ni Cristo kasi kami lang nakagawa nun, iisang boto lang. Kung ano pa siya ng pamamahala, sunod kami. At kung talagang mananampalataya ka, hindi na kailangan tignan o Yes. bantayan ka. Oo. Dahil iglesia ka, tutupad ka. Merong talata sa Biblia na sumuway sa utos ng pamamahala. Ganito yun, Brad. Yung unang iglesia ni Cristo noon, nagipit eh. So, ipinasya ng pamamahala, lahat ng ari-arian nyo, pagsasama-samahin natin. At gagawin natin siguro sa gawain, sa iglesia. Ngayon,
Si Himeneo, tsaka si mag-asawa, Okay. nagbigay. Ang problema, nagtago sila. Nagbukod sila ng kanila. Ang binigay lang nila, ilang porsyento lang. Kupit. Malinaw. Oh. Nilabag nila yung pamamahala. Alam mo nangyari, Brad? Nahayag. Habi ng apostol, bakit nyo sinadyang magkasala sa Espiritu Santo? Pagkatapos sabihin nyo, namatay yung lalaki. Ngayon, hindi pa ilang minuto lang, dumating yung babae, bakit ka nakipagkaisa sa asawa mo na sumuway sa utos? Oo. Pagkatapos yun, namatay. Biblical yan? Biblical. Dalawa sila, inilabas, patay. Biglaan na lang. Biglaan na lang. Putang ina, kung sa panahon ngayon may ganyan, ang dami namatay. Dami na. Ina. Ibig sabihin, ganun katindi yung utos ng pamamahala. Kasi sa amin, sumasampalataya kami, ang desisyon ng pamamahala, may basbas ng Diyos. Galing sa Diyos. Sa tingin mo, ano kaya ang pinaka parang basihan para suportahan ng iglesia ang isang politiko? Hindi naman kasi mini-minimize mo ginagawa ng pamamahala sa iglesia. Kumbaga, meron yung malalim na pagsasaliksik. O kung ano bang nagawa nito, ano bang achievements nito, ano ba yung layunin nito. Inaalam yan. So, kumbaga, alam ng pamamahala kung anong dapat gawin at sino yung dapat naming pagkaisang iboto. Kung hindi ka napagbigyan, may politiko May din kulang pa. huwag kang sasama ang loob. Maaaring hindi lang ngayon. Siguro may kailangan kang gawin. Maraming dahilan eh. So possible ba na parang eto sarili ko lang to. Sarili ko. Oo. Kailangan mo nang mag-iglesia bago ka namin iboto. In the first place, hanggat maaari nga walang politikong iglesia. Pero ngayon, pinapayagan na. Sino ba? Pero walang ganun. Oo. Maakay ka, pero hindi dahil iboboto ka. Oo, dapat Mali naman. layunin mo. Mali yun. Mali layunin mo. Ang kinukuha At mo hinahayag ng Diyos yun. ang kinukuha mo kasi boto, hindi ang salitaan ng Diyos. Yan. Kaya maraming natitiwalag at maraming hindi nagpapatuloy magpabautismo kasi iba layunin. Ayun nga, gusto ko malaman din eh. Parang, ano yung, parang, katangian para suportahan ka ng iglesia. Parang ganun. Siyempre, public servant ka, talagang naglilingkod ka at base dun sa bias mo kung ano ba yung nagawa nito, ganyan. So, kung hindi man manalo kasi yung binoto namin, hindi ibig sabihin nun, hindi na sa Diyos yun. Kasi meron talagang, kasi konti lang naman ang porsyento ng iglesia eh. Sa Pilipinas. Oo. Kumbaga, Pero solidong boto. solid na boto. Oo. Kaya nga nililigawan ng mga gobyerno yan. Sino ba sinuportahan yung nakaraan na presidente? BBM. Si BBM. Satisfied ka naman bilang iglesia ka? Oo. Kasi ako sa malalim kong pananaw, may kalooban Diyos na mangyayari na sinasampalatayanan ko kung bakit yun ang nilagay niya. Ako kasi nagsisi ako. Hindi ko siya binoto. Ako sa sarili ko, Oo. nagsisi rin ako. Kaso, ayun nga ang kaloob. Oo, sa kasi inyo. ang mahalaga sa Iglesia ni Cristo, hindi manalo ang panalo sa amin, yung sumunod kami sa kaisahan. Okay. Yun ang panalo sa amin. Hindi yung... Hindi yung kung sino binoto namin. Basta susunod kami. Tayo mong nalaman sa INC, no? At masaya ako na may na-share ka sa akin. Masaya ako bilang dagdag knowledge. Ang sarap kaya sa pakiramdam na parang eto yung porsyento ng utak mo, bobo ka, 20%, unti-unting nadadagdagan ng ibang kaalaman yan hanggang sa... Depende na sa'yo kung paano mo gagawin 100% yung utak mo. Ako, willing akong makinig sa kahit kanino. Kung nagsasalita yung kahoy, pakikinggan kita. Kung nagsasalita yung aso, pakikinggan kita. At hindi lang ako sa salita nag-aaral, tol, pati na rin sa experience. Lahat siya pinag-aaral. Natutunan ko. Ayun, dahil sobrang paniniwala ka rin dyan, tol. Ayun, nasulat din ba yung 3 oras? Alam mo yung history nun? Oh. Rebat ko lang yun eh.
Oh, Yung una pa ako bago pa lang ako sa flip top. Sinabihan ako na ano. Mabilis. Nasusulat din ba yun? Hindi. Sisi na ako, nagsisi na ako. Versikulo, 3 oras, 6 na po. Pero nung bumabatil ka ng ganong klase, iglesia ka na. Tiwalag. Ayun yung panahon na tiwalag Oo, ka. tiwalag Kaya ako. na nadidemonyo palasubas ka. ako noon, no? Halimbawa, may pagkakataon na magkaroon tayo ng kasama si Elvis, willing ka rin ng ganong talakayan. Hindi siya para Mangyayari parang debate eh. Maniwala ka sa akin. pag halimbawang nandiyan si Elvis. Oo, kasi ang sasabihin sa akin ni Elvis, yung mga bagay na alam, napag-aralan niya. Mhm. Eh yun nga, napag-aralan ko na nga eh. Ito na nga yung sagot. So parang, what's the point na ano, parang hindi na. Oo. Kung tatanggapin mo yung, yun nga, hindi mo pwedeng pag-iwalay ng iglesia at si Kristo. Paano mo dedepensahan yun? Anong isasagot mo? Sa bagay, Ang isasagot niya, for the grace of God, He gave His sinabi niya. only Son. Oo. Tama yun. Pero ibig sabihin ba nun, tapos na yun? May kailangan ka munang gawin. Mhm. Tama na binigay ng Diyos ang Panginoong Kristo para ikaligtas ng tao. Pero hindi yun doon natatapos. Mhm. May kailangan kang gawin. Mhm. Babalik tayo doon sa pumasok sa pintuan ng kawan. So, tingin ko nga, Tol. Kasi pag sinabi mo lang na ganun, Tol, marami kang utos na hindi magagawa eh. Pag tinapos mo agad sa isang word. Oo, for by the grace. May inuutos na magkaroon ng iisang boto. Paano mo magagawa yon? Mhm. Wala ka sa religion na nagtuturo ng tama. Ang born again ba nagtuturo ng iisang boto? Hindi ko alam. Pero Wala. umattend ako dati. Wala kang ganun. Walang ganun. So, yun ang gusto kong sabihin sa kanya, Tol. Tama yung lahat ng sinasabi mo, pero dapat ka pang gawin. At yun, yung mga gagawin na yun, magagawa mo lang yun kapag nasa loob ka ng Tamang katawan. Tama na naman, Tamang Tol. katawan. Galing Pag mo nasa dun. tamang katawan ka. Kasi, yun nga parang logically lang, pag buwaba ang ulo, sino ang ano? Oo. Tsaka hindi Eto, mo... gusto kong pag-usapan natin. Sige, Tol. Walang problema. Yung pag-uukom. Sige. Gusto ko rin yan. Pag-uukom, Tol. Yun nga, bababa ang Panginoong Kristo. Yung mga hinirang niya, tataas mula sa langit, mula sa hangin. As in, talagang tataas talaga. Then, papasok ngayon ng sobrang apoy. So, yung apoy na yun yung pantupok sa lahat ng mga tao. Na nagkasala. Oo. Ngayon, yung mga namatay na iglesia ni Kristo, kasama yung mga tao na pinanik. Bubuhayin ulit yung mga unang bubuhayin yung mga iglesia ni Kristo. Na namatay. Oo. Kasabay na sila dun sa mga buhay. So, meron sinasabi sa Biblia, meron nang aabutang merong mga taong hindi na makakaranas ng kamatayan. Yung walang hanggang Hindi, yun yung inabot na ng pag-uukom. Okay. Buhay ako pag-uukom. Hindi na makakaranas ng kamatayan yun. Kasi nga, naligtas na. Ngayon, yung mga namatay, kasama silang babangon. Iaangat sila ng Diyos. Ng Panginoong Kristo, sasama na sila sa Panginoong Kristo, papuntang Bayang Banal. Okay. Yung Bayang Banal, Tol, sinabi din yung kung gaano kalaki, ano itsura, lantay na ginto, lalakaran mo. Alos hindi na siya nalalayo sa laki ng bansang India. So, puro ginto, maraming tahanan, wala nang pagluha, wala nang pag-iyak, wala nang kagutuman. Lahat ng mga bagay ng una ay nawala na. Ganon kasarap ang Bayang Banal. Buhay na walang hanggan kasama. Ayun nga, yung kabilang buhay. Ngayon, ito ang mangyayari ngayon. Di tupok lahat. Patay lahat ng tao. Dadaan pa 2,000 taon. Para ma-reincarnate ulit? Hindi. Ano? Patay lang lahat ng tao. As in. Then? Ngayon, after ng 2,000 taon, kakalagan na ang Diablo. Okay. Kakalagan ng Diablo. Kukubkubin nila lahat ng mga natira. Kukubkubin nila yung Bayang Banal. Ngayon, hindi mangyayari yon kasi nga, lalabanan ng anghel, ganon. Hindi mangyayari yon. Saka na ngayon papasok yung apoy na pang-dagat-dagatang apoy. Doon na matutupad yung walang hanggang kamatay. Paghihirap na walang hanggan. Habang buhay ka doon sa
dagat-dagatang apoy. Gugustuhin mo na raw mamatay pero hindi ka mamamatay. Kumbaga lahat ng sakit mararamdaman mo araw at gabi, walang kapahingahan. Ganon Dun sa- kalala ang paghuhukom. Okay. Kaya mapasok ko na ng sigarilyo, nakakapaso na eh. Yung pa kayang buong katawan mo. Tapos hindi ka mamamatay. Oo, kasama na dun yung Diablo. At yung mga nadaya. Kita mo may term sa Bible na nadaya eh. Eh di meron talagang madadaya. So ibig sabihin hindi lahat totoo kasi may madadaya eh. So sa Bible, tol, may nasusulat ba dyan na bading at tomboy? meron. Merong may bading at tomboy? Tol, kung alam mo lang nangyari sa Sodoma at Gomora sa parte ng Middle East. Ngayon, ang nangyari doon, parang tinakda ng Diyos na tutupukin ko to sa apoy. Yung bayan na yun? Oo. Dahil sobrang sama na ng mga tao. Okay. Alam mo, nilarawan ng tao doon, Brad. Yung mga bata, nakikipagtalik na sa kapwa lalaki, kapwa babae. Ngayon, merong dalawang inutusan ng Diyos na palabasin si Sarah. Naging haliging asin, sino yun? Si Lot. Okay. Si Lot at si Hindi ko na Sarah. alam yan. Ngayon, yung dalawa na yon inaakit pa rin, baka pwede kayo makipagtalik sa amin. Ganun. So noon katindi. pa man may bakla. Oo, Brad. Pero sa Bible ba tama yun? Ito nga nangyari. Hindi, Sodoma at sinabi ng Diyos na lumabas kayo at gugunawin ng Diyos tong bayan na to. So lumabas sila ngayon. Pagkalabas nila, Brad, talagang asupring apoy. Yung mga nagtatalik na same... Hindi, yung bayan na yun mismo, walang natirang buhay doon. Yung dalawa lang, si Lot tsaka yung asawa niya. Ngayon, habang tinutupok ng Diyos yun, sabi, huwag kang lilingon, huwag kayong lilingon. Habang tinutupok ng bayan na to. Kahit lumingon ngayon si Lot. Hindi ko alam kung si Lot o si Sarah, basta may lumingon. Paglingon niya, naging haliging asin siya. Ano yun? Anong Haliging asin, siguro asin. Parang Okay. ganon. Tapos, anong katunayan na natupad yun? Search mo sa YouTube, Sodom at Gomorrah. Doon mo lang makikita yung sulfuric acid na wala sa buong mundo. Tupok na tupok yun, Brad. Tapos, ang daming sulfur na makikita. So dun lang yung asin na yun? Hindi yung asin. Di ko alam kung nakita nila si Lot base dun sa history. Pero yung totoo, yung sulfuric asupre, mataas na uri ng yun parang mabilis magliyab. Doon lang nakita, meron? oo. So, nakakita mo rin yung yung lugar. Talagang tinupok. Talagang, tapos, ang mga scientists, marami silang nakitang abo ng tao. Okay. So, yun ang nagpapatunay na totoo. History nagpapatunay na totoo yung nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Maraming bakla. Maraming tong nakikita. So hindi siya tinatanggap ng Bible? Hindi siya ang termino nga. Karimarimarim, parang ganon. Karumal-dumal. Sa inyo, tol, may bakla ba? May tomboy? Ito para sa mga LGBTQ. Para sa mga meron kasing lalaki talaga na nature ganun kumilos. Oo, malambot. Kahit sa amin sa Iglesia ni Cristo may mga ganun malambot kumilos. Pero kailan ka nagkakasala? Kapag ikaw lalaki, nakipagtali ka sa kapwa lalaki, doon na pumapasok yung pagkakasala. So kung ikaw, malumanay ka lang, at wala kang ginagawang labag sa Diyos, hindi ka bakla. I mean, wala kang nalalabag na utos ng Diyos. Pero once nakipagtali ka na, kapwa mo babae, kapwa mo lalaki, Yun na yun. regardless kung LGBTQ ka, basta pumatol ka sa kapwa mo. Dahil ano ka lang, ano ba pakiramdam, maipag-sex sa kapwa, parang ganun lang. It's not about the feelings Basta pag nilabag mo yun, pumatol ka sa kapwa mo lalaki. Walang puwang sa talagang pahihirapan araw at gabi. So meron sa iglesia, may bading, may tomboy. Yung term na to, hindi. Yun nga kasi, nagkakaroon tayo ng confusion pagdating sa word na bakla Ano ba yung sakop ng bakla? Mainhin kumilos? O nakikipagtalik? Ganun Okay, gets. Siguro, yung hindi mo pwedeng tawagin bakla siguro, yung hindi ko alam sa kanila, pero hindi mo pwedeng tawagin bakla yung mainhin lang kumilos. Pero meron kayo ng mainhin. Mainhin. Meron kayong babaeng astigin. Oo. May ganun kayo. Oo. Pero wag ka makikipagrelasyon kasi So paano yun? Kung ang puso nila ay salungat sa gender Utos na nila, ay sala na yun. so hindi kahit ganun sa inyo, kahit ganun, hindi sila pwede maipagrelasyon. Okay, talaga. Tiwalag yun. So doon papasok siguro yung iba, pag ganun na yung gender nila, titiwalag na lang. Titiwalag sila. Pero may nagulat ako nun. Oo. Talagang babae siya kung magbihis.
unti-unti naging lalaki siya nung na-convert siya sa INC. Paano ano siya? Paritoke? Ganun? Hindi, parang maraming testimony ganun napanood ko. So, Dating bakla, oo. meron pa nga transgender eh. Tapos na-convert. Bumalik sa pagkalalaki. Nagparitoke. Oo, bumalik. As in, nagbagong buhay. Ganun. So sa panahon ngayon, meron pa rin ano naman, yung lalaking astig, ay babaeng astig, lalaking Oo. malambot, meron sa inyo. Pero, may Hindi karelasyon, nakikipagtalik. may karelasyon silang, Wala. Bawal yun. so straight lang silang ganun. Oo. Mm. Manatili kang ganun. Oo. Kung gusto mong mag-asawa ka. Ang ganun. Parang ang hirap nun, no? Kung ba, doon napapasok yung gano'ng kabigat yung faith mo talaga. Yes. Ang kalaban mo na is damdamin mo. Damdamin mo. Diba? Regardless na kung ano yung feelings mo. Oo, na parang ang hirap nun. No? Kunyari yung, ako sa term ko, yung bading. Hindi pwedeng May gooding tsaka ba? hindi pwedeng hindi maa-attract yan, tol. Baka ma-offend sa akin yung mga... Hindi naman. Pero hindi ako sa'yo galing. hindi sa akin galing. Nagsasalita lang ako base dun Sa sa Bible. salita ng Oo. Diyos. Kung may iba ba sila, hindi ikaw. Oo. Yung pinanggalingan nun. Tama. Diba? Kaya at least alam nila. Baka Kaya, sabihin yun, nila, feeling perfect ka na naman. Ganito. Hindi. Dun nga ako napapaano parang mas matibay, mas malakas ang faith ng bakla at tomboy kung halimbawa nasa iglesia sila at hindi sila naikipagrelasyon, panis ka. Totoo. Panis yung faith mo. Mas Oo, matindi sila mas kasi nalalabanan nila Yung hilig ng laman. pagsubok ng pagiging tao. Tol. Tama yun. Lupit nun. Hanga Dapat ako pala bigyan ng premyo yung mga bading at tomboy sa inyo. Pero, marami kasing definition ng hirap lang pagtatanggi ng sarili. Mhm. Kunyari, yung labag talaga sa kalooban mo. Mhm. Pero, pag mahal mo ang Diyos, magiging madali sa iyo yun. Ano ang pinakamalaking mga bagay na malaking kasalanan pag nasa iglesia ka? Hindi ba pwede? Lumaban ka sa pamamahala. Kontrahin. Oo. Tulad ng Sumalungat ka dun sa utos. Oo, Kasi sa bilin. pag sinulungat mo yung utos nung nasa taas, sinalungat mo ang ulo. yes. 'Di ba? Exactly. Tsaka yun, hindi ka sa espiritu ka nagkasala. Oo. May term na ganun. Hindi ka nagkaroon ng kunyari, Felix Manalo, hindi ka nagkaroon ng sala kay Felix sa espiritu. Diyos ka. Oo. Kasi Saka siya yung kasalanan mo Oo. sa espiritu, Hindi sa tao. Oo. Ayun yung pagsalungat, ayun yung Oo. pinakamabigat. Tinitiwalag talaga yun. Sa ibang bagay pa wala na, ayun lang. Yung mga matitinding kasalanan. Maraming matinding kasalanan. Tulad yan nga, yung isa na yun yung pagsalungat. Oo, tapos yun na, yung mga maglalasing. Pag-iinom. Wala ba nagiinom sa inyo? Ganito kasi, kahit naman ibalik rin natin yung tanong, sa Katolik ba may nagiinom? Ako, Katoliko ako. Diba? Kumbaga, meron talagang tao. Pero, hindi mo pwedeng sabihin mali ang iglesia dahil lang may nagiinom na member. Ganun eh. Yung nagiinom na yun, siguro... Kasalanan ng tao yun. Kasalanan niya yun. Okay. Hindi dahil kinukonsinti siya ng iglesia. Siguro nasa proseso, darating ang araw, magbabago ka. Pero pag ikaw nakita kang naglasing o nag-inom ng alak, uulat ka. Para disiplinahin. Gets. Ganun. Basta, ang iglesia ay hindi nagiinom. Kung nagiinom ang isang miyembro, kasalanan niya yun, hindi Oo. kasalanan ng iglesia yun. Parang ganito yan eh. 2 baso. Puno ng tubig yan. Umaapaw yan. Tayong 2. Inutusan tayo makarating dun sa kabilang dulo. Kakatingin ko sa'yo, o kakatingin mo sa akin, na nahuhulog yung natatapon na yung sa'yo. Kumbaga, wag mong tignan yung ibang tao, tignan mo yung 2 baso, na wag itong matapon. Oo. Yung utos ang sundin mo, wag mong pakialaman yung ibang tao. Diyos na bahala dun. Parang ganun. Yung disiplina pa rin, yung faith pa rin. Oo. Kasi ako may mga kaibigan kasi akong iglesia. Nakakainuman ko. Oo. So at least ngayon, Kahit ako nagiinom ako dati. at least ngayon alam ko na hindi kasalanan ng iglesia yan. Kasalanan mo na yan. Yun, Brad. Tama yun. Ibabawi mo na lang sa samba yan eh. Kasi meron yung nagbibirong ganun eh. O iglesia ka, nagdiinom pa. Oo. Iglesia ka, nag-ilalasing ka. Yun yung katunayan na totoo iglesia ni Kristo. Kasi Okay. nagbabawal talaga. Alam mong bawal. O, pwede mo bang, mayroon ka bang narinig na, Katoliko ka, ba't ka nagiinom? Wala naman eh. Oo. Di ba? Pero Kasi natural na. Nung binabinata ka, iglesia ka na rin nun. Iglesia na ako nun.
So, to the point Nadala ako ng Mapusok ka? sanlibutan. Nadala ako ng sanlibutan. may gang ka ba? Fraternity, gang? Dati, meron ako. Anong gang mo? Cavite Varsitarian. Frat ba siya o gang? Fraternity. Pero Pero hindi na ako active eh. tinatanggap sa relihiyon nyo. Pero that time, tiwalag ako. Oh. Ngayon, bawal sa Wait, amin. nako, ayan na yata yung yung second coming. Ayun na kasi syempre ang iniisip ko dito, kung ganyan ka-solid yung faith mo, hindi ka ba talaga kahit kailan nagkaroon ng kasalanan na against sa paniniwala mo? Kasi sabi nga ng Panginoong Kristo nung yung babaeng nagkasala, yung nangalon niya yata yun, Oo. binababatuin sila ng maraming tao eh. Oo. Ngayon, sabi ng Panginoong Kristo, kung sino man sa inyo hindi nagkasala, batuhin ng babaeng to. Walang bumato. Ibig sabihin, lahat ng tao nagkakasala. Kasi tao ka eh. Hindi ka pa naman ganap na banal na eh. Pero, hindi ibig sabihin nun na huwag ka magbagong buhay. Pagsikapan mo rin na magbagong buhay. Ganun lang kasimple yun. Kumbaga hindi pa hulihan lahat. Oo. Kumbaga kasi, kaya nga merong paglilinis sa amin eh. Kunyari, nagkaroon ka ng kasalanan. Meron kaming banal na hapunan. Ang banal na hapunan, layunin nun para mapatawad ka sa kasalanan mo. So, hugas ka. Linis ka. May termino kaming ganun. Hapunan, Cleanse ka. kumakain kayo? Hindi. Yung banal na hapunan, katawagan lang yun. Para siyang meeting. Katawagan sa okasyon na yun. Pero hindi mismong hapunan. Hindi siya pagkain. Oo, ano lang yun. Tinapay, lumalarawan sa katawan ni Kristo. At yung katas ng ubas, lumalarawan sa dugo ni Kristo. Ayun yung wine na Hindi siya wine eh. Wine ba yun? Yung Welch, alam mo yung Welch? Hindi. Na nabibili sa 7-Eleven. Yung gano'n lang yun. Sa ubas siya. Ubas. Ubas. Wala siyang alcohol. Ayun, ganun. So, yung maraming paraan ng paglilinis eh. Yung ngayon, bautismo. Ilulubog yung kasalanan mo. Pag nilubog ka sa tubig, Iiwan na doon. iiwan na din yung kasalanan mo. Pag ahon mo, bagong ikaw na. Tom Cruise ka na. Pogi ka na. Pag-aawin mo to. Yun yung tinatawag na born again. Yun ang born again. Kasi ang paniniwala ko sa born again, Kristiyano ka at naalaman mo na yung mas tama, dun ka na born again. Oo. Pero, hindi siya pangalan ng Bible, na religion. Ayun na yung tawag pag binautismohan ka. Oo, kaya hindi mo pwedeng itawag na religion yun. Kasi, ang born again, proseso. Hindi siya pangalan ng religion. Pinangalan na lang. Oo. Tsaka ang gumagawa nun, nasa iglesia ni Kristo. Ako, born again yan. Kasi ang mga born again, ako nag-born again kasi ako eh. Oh? Oo. Nag-born again ako 2007 hanggang 10, 11, gano'n. Oh. Muntik na ako muntik na ako magpastor, tol. Oh? Oo, seryoso yun. Kasi, Wow. So, So, ibig sabihin, alam mo, actually, kaya willing ako makinig. Siya, grabe lalim mo pala, no? niyaya ako ng boss ko, si Ate Bess. Aguilar Masangkay. Siya nila Cynthia Villar. Oh. Na tumakbong mayor sa amin dati. Tapos, boss ko talaga siya naging boss. Tapos, inakay niya kami. Rapper na ako noon. Ang misa namin, tol, McDonald, sa Festival Mall, Alabang. Ngayon, ang nangyari, syempre, nag-aaral ako noon, TESDA. Pinag-aaral ko sarili ko, tol. Noong panahon na yun, nagbebenta ako ng marijuana kasi lahat para makasurvive. Kasi gusto lang ng magulang ko sa akin, hanggang 4th year lang kaya ko sa'yo, 4th year high school. Bahala ka na sa buhay mo. Gusto ko lang lagpasan yung 4th year. Magte-testa ako vocational. Mga 3 months lang. Malagpasan ko lang yung 4th year. So, wala nang pang-aral magulang ko. Ang ginawa ko, nagbenta ako marijuana. 500 lang yung ganun. Nabibenta ko 3,000 pag naubos. Wow. Ngayon, ang nangyari, habang nag-aaral ako, bigla akong inaya. Ganito ka. Paano yan? Wala akong pera nun. Sa McDo. Sa McDo, ganyan. Sige, a-attend ako ng Bible study para makakain ng McDo. Yun ang pinaka-goal ko, tol. Tapos, habang tumatagal, ang ginagawa ko na, pupunta ako sa McDo para mag-Bible study. Hindi ko nahabol yung McDo. Ang galing. Tapos, nalipat na ako sa mas mataas na yung parang pinaka na sa may Ayala Alabang na yun. Doon na nag-101 na ako nung tol.
nag-ano na rin ako. Kasi syempre, pag bata Pag inaaral mo na. No? Oo, na-adapt mo yan eh. Kasi pag born again ka, ang turo ng mga pastor, umakit sa bundok, nakaranas ng ganito, pero sa dulo, si Oo. Jesus. Ganon sila eh. Ganon. Parang kwento lang May sila. punchline. Oo. Si Jesus, ganun, di ba? Na-adapt ko yun. Hanggang nag-101 ako, tol. Muntik, malapit na ako magpastor. May isang dahilan lang ba't tinatuloy. Bakit? Ano yun? Meron akong iniidolo noon na pastor. Galing na galing ako sa kanya. Biglang nabalitaan, tinakbo yung pondo at yung niregalong Toyota sa kanya na Fortuner. Doon bumagsak yung paniniwala ko na, sabi mo, mabait si Lord. Ikaw nga yung, parang ikaw na yung naging basihan ko. Which is mali, kasi ang sinamba ko pala ay tao, hindi si Lord. Oo. Hindi yung salita ni Lord. Bata ako, wala akong alam eh. Marami akong ganyang alam na issue. Nag-research din ako sa Born Again. Yung pondo. Doon ako bumagsak to. Kumikita sila doon. Nalaman ko yung, niregaluhan ng Fortuner si pastor ganito. Pati Yun. yung pondo tinakas. Parang, ang sama ng pastor, doon pumasok ko. Oo. Kaya nag-ano ka na. Ayoko na ho. Ayoko na. Oo. Pero tol, tangina kung naabutan mo yung ganun ko, ang galing ko nang magsalita. Ang galing. Kaya na kitang bulahin. Akala ko ikaw lang yung typical na tambay sa kanto na rap, puro rap lang. Hindi ko rin Pero alam palang na ganyan. aabot akong ganun. Galing. Nagagawa ko ng mambola, tol. Kasi ganun naman talagang parang mahikayat mo siya eh. Tapos, basta, Pero kasi, pag pinunan natin yan, baka ibalik sa atin yung, akala ko ba, wag kang tumingin sa tao. hindi, bata pa ako nun eh. Oo. Nandito na ako sa gantong pag-iisip eh. Dahil nga writer tayo. Writer ako eh. Rapper ako eh. Nagsusulat ako nung sariwang rapper ako tol. Mga unang ko. Kaya ko pang magsulat ng libro. Di mas kaya kong maging pastor tol. Kaya ko mag-invento ng mga kwento. Hanggang sa may libro ko na sarili. Tapos ang punchline si Jesus Christ. Meron na ako tol. Meron na akong kwento nun yung tungkol sa sa pagong na kung bakit siya naghihirap. Tapos biglang kaya niya napagtiisan niya yung kuneho, yung gano'n. Oo. Si Jesus yung tinitignan niya, hindi yung lilalakaran niya. May gano'n na ako. Kaya, sobrang dami ko na nun. Sabi ko, puta, kung naitabi ko yun, tol, baka, stand-up comedian. Bigla, akala ko pastor eh. Bigla ano. Doon ko ibabanot yun, no? Anyway, na-share ko lang Hindi, tsaka ganun sa Born Again, parang kwento lang. Oo. Basta mo na-experience mo. Yun nga, tulad sila, Berwin Melly. Mga nagturo na, parang, si Mabs Phenomenal. Alam ko, Born Again na rin yun eh. Oo. Ang nakakausap ko off-cam, si Joros Gamboa. Oo. Ako, nakikinig din ako sa kanya, tol. Kasi, ang Darating sa puntong ganun eh. ang sarap makinig para makadagdag sa spiritual na katawan. Hindi katawan, yung spiritual mo. Meron kasing inner na tayo, tol eh. Merong inner na pagkatao mo eh. Na ako, masaya ako nakakarinig ng spiritual na salita, tol. Salita, no? Yung kay Enigma, pinakikinggan ko siya. Hindi siya naniniwala. May punto siya. Pakikinggan ko. Okay, tama yan. Si Elvis, ikaw, yung ibang tao, may mga pananaw kayo. Lahat yan, thank you sa akin. Oo. Thank you, walang iba. Salamat din. Tulad nun, nakakwentuhan kita, tol. Maraming salamat. Salamat sa'yo, Paris. Sobrang- Kulang yung dalawang oras. Kulang, actually, sobrang dami pa sana. kulang na ito. Pero yun nga, inahanap ka na ni Esme Morales. Tingin ko, Hindi ko na nasundo. tingin ko kailangan na rin nating magpaalam. Yun, meron ka bang ipopromote o business o mga... Yun, siguro yung lalabas sigurong mga kanta. Tapos yung business ko na Chosen Clothing, supportahan po ninyo habang wala pang battle. Tsaka pagkatapos ng itong nagbebenta kasi ako eh. Pagkatapos ito, magpo-focus ulit akong gumawa ng art kung ano man. Music or pang battle. Gusto ko na ulit nakakamiss. Connected pa rin siya sa relihiyon mo dapat o hindi? Pwedeng hindi na. Kasi tapos na ako dun eh. Kumbaga, ako na alam na nila. Oo. Tapos na yung tungkulin ko. Kumbaga, as trabaho ko naman. Di lang magpapasaya sa'yo. Oo. Okay. Yun, tol. Maraming salamat, tol. Salamat. Maraming salamat sa dagdag kaalaman sa... Bro, ikaw pa nag-effort. Grabe. Kailangan ko din... Grabe yung passion mo. Kaysa kayo pumunta sa akin, maningil pa kayo. Pizza lang, pwede din. O pizza lang din. Hindi, maraming salamat. Masaya ako sa mga dagdag kaalaman sa lahat. At ayun, saludo sa Iglesia ni Cristo sa paniniwala Salamat. nyo. Naramdaman ko, tol. Kumbaga habang nagkukwentuhan tayo, naramdaman ko kung gaano yung
yung sinasabi mong ang Islam o Muslim at Iglesia ay parehas, tama tol, parehas kayo ng faith. Para sa ako kasi may kaibigan ako Muslim eh. Oo. Parehas kayo ng faith at saludo ako sa ganung Halos, bagay. oo. Thank you tol. Salamat, Thank you, Tol thank you, Shernan. thank you, thank you. Salamat. Sana magtagumpay pa tong programa mo. Maraming salamat. Thank you. Palakpakan natin. Dayo Podcast. Rapido. Thank you.